ka-express habang papalapit ang napakahalagang laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan and Iran sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Isang pangalan ang patuloy na lumalabas kapag pinag-uusapan kung ano ang pinakamalaking kulang sa national team. Kai Soto. At may numero tayong kailangang linawin dahil mas impressive pa rin ito kahit hindi gawing eksaherado. Sa 6 na laro ni Kai sa ilalim ni Coach Tim Cone, 5-1 ang record ng Gilas, hindi undefeated. Sa 6 na appearances na iyon, nagtala si Kai ng average na 14 points, 11.3 rebounds, and 2 blocks. Samantalang mula nang mawala siya dahil sa ACL injury noong January 2025, bumagsak ang Gilas sa 4-10 record sa 14 games na wala ang 7'3" center. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit sinabi mismo ni Coach Tim na gusto niya makuha si Kai para sa paparating na window. Sa latest reporting, aminado si Cone na malaking concern ang availability ni Kai Soto, Junmar Fajardo, and Quentin Malyora Brown. Sinabi rin niya kung makukuha ng Gilas ang pinakamahuhusay nitong players, wala siyang kinatatakutan sa Jordan at Iran. At kailangan talaga nila ng tulong. Ang Jordan ay 5-1, habang ang Iran ay 5-1 din pagpasok sa second round. Gilas will face Jordan on August 28 at Mawa Arena, followed by Iran on August 30. Kung makabalik si Kai, hindi lang dagdag taas ang makukuha ng Pilipinas. Babalik ang rim protection, inside scoring, rebounding at isang sentrong swak ni swak sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Kapag pinag-usapan natin ang impact ni Kai Soto sa Gilas Pilipinas, hindi na sapat na sabihing matangkad siya or kailangan natin ng center. Mas malalim ang epekto niya sa sistema ni Coach Tim Cone. At dito natin makikita kung bakit napakalaking usapin ngayon kung makapaglalaro ba siya laban sa Jordan and Iran. Sa ilalim ni Cone, 6 na beses pa lamang nakapaglaro si Kai sa national team, pero napakalinaw ng resulta. 5 wins and 1 loss ang Gilas sa mga larong iyon. Individual numbers niya, 14 points, 11.3 rebounds, and 2 blocks kada laro. Ibig sabihin, halos double-double ang automatic contribution. Pero para sa akin, mas mahalaga ang nangyayari sa buong team kapag nandyan siya. Noong kasama si Kai, umaabot sa 47.7 points per game sa paint ang Gilas. Sa 14 games na wala siya, bumagsak yon sa 30.7 points per game. Napakalaking diferensya niyan. Hindi lang 2 points, hindi lang 5 points, halos 17 points per game na difference sa interior production at hindi mahirap intindihin kung bakit. Kapag nandyan ang 7'3" center na pwedeng salpakan ng bola sa low post, mag-pick and roll, mag-screen, mag-dive sa rim at maging lob target, hindi maaaring basta manatili sa shooters ang depensa. Kailangang bumagsak sa half defense. Kailangang bantayan ang ilalim. At kapag ginawa niyo ng kalaban, nagbubukas ang perimeter. Dito pumapasok sina Dwight Ramos, Kevin Kimball, Carl Tamayo, RJ Abarientos, and Justin Brownlee. Kapag walang legitimate interior threat, mas madaling i-pressure ang ball handler at mas madaling mag-double kay Brownlee dahil alam ng defense na wala silang 7'3" target sa ilalim na maaaring parusahan ang rotation. Ito mismo ang nakita sa mga huling laro ng Gilas. At dito, sobrang importante si Kai sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Hindi naman kailangan na si Kai ang laging tumira. Ang importante, kailangan siyang respetuhin ng depensa. Kapag nasa low block siya, pwedeng dumaan sa kanya ang offense. Pwede siya maging scoring option, passer, screener, or decoy. ESPN specifically pointed out na ang combination ng ball handling, screening, and rim running ni Kai ay nagbibigay ng ibang dimension sa two-man actions ng Gilas. Defensively, ganoon din kalaki ang epekto. Kapag alam ng perimeter defenders na may 7'3" rim protector sa likod nila, mas aggressive silang maaaring lumabas sa shooters. Pwedeng mag-pressure, pwedeng mag-switch, pwedeng humabol. Bakit? Dahil kapag nalampasan sila, may Kai Soto sa ilalim. At kung makasabay pa si AJ Edu, doon nagiging mas interesting. Si Edu ay isa sa pinaka-mobile big man ng Pilipinas defensively. Kapag si Kai ang nasa sentro, pwedeng bumalik si AJ sa role na mas bagay sa kanya. Mobile defender sa 4, switch defender, and secondary rim protector. Imagine, Kai Soto sa 5, AJ Edu sa 4, Justin Brownlee sa wing, Dwight and Scottie Thompson o ibang guards sa perimeter. Napakahaba ng lineup at higit sa lahat, versatile.
Kaya noong sinabi ni Coach Tim na malaking bagay kung makuha nila ang best players, hindi yon simpleng wish list. May basketball reason talaga. Jordan is entering the stage with a strong record and historically competitive sila kontra Pilipinas. Sa FIBA head-to-head page, lamang lang ng bahagya ang Philippines, 5 wins to Jordan's 4. At ang huli nilang meeting noong 2023 World Cup qualifiers ay nakuha ng Jordan 91-90. Iran naman ay mas mabigat ang historical matchup. Sa FIBA head-to-head record na nakalista para sa dalawang bansa, 6-1 ang Iran kontra Pilipinas sa listed meetings. Kaya kung may mga pagkakataon ng Gilas na ibalik ang isa sa pinakamahalagang weapons nito bago ang dalawang larong ito, malaking bagay iyon. At iyon ang dahilan kung bakit bumabalik ang usapan kay Kai Sotto. Kailangan din natin tingnan ang pinaka-latest na sitwasyon. Hindi pa guaranteed na makapaglaro si Kai. Sa pinakahuling public reports, uncertain pa rin ang kanyang availability para sa August window. Sinabi ni Coach Timko na gusto niya si Kai at kailangan nila ng kanyang presence kung magiging available. Pero may iba pang factors sa career plans and preparation ng 24-year-old big man. May social media reports ding nagsasabing maaaring hindi siya makasama. Kaya hanggang walang official final roster announcement, hindi nating maaaring ituring na confirmed ang kanyang participation. Pero dito nagiging interesting ang sitwasyon. Bakit parang napakalaki ng urgency kay Kai? Dahil ang Gilas ay nanggagaling sa mahirap na stretch. Mula nang ma-injure si Soto noong January 2025, 4-10 ang Pilipinas sa games na wala siya. Compare that with the 5-1 record under Cone kapag naglaro si Kai. Napakalaking contrast. At hindi ibig sabihin nito na si Kai lamang ang dahilan ng lahat ng wins or losses. Basketball is a 5-man game at maraming factors. Roster availability, opponents, injuries, shooting and preparation. Pero malinaw ang pattern. Mas kumpleto ang Gilas kapag nandyan si Kai. Mas may balance ang offense. Mas may safety net ang defense. Mas may rebounding, mas may size. At lalong nagiging dangerous ang ibang big men. Tingnan natin ang Jordan. Sa current World Cup qualifier numbers, Jordan is averaging 85 points per game compared with Gilas at 77.5. Jordan is also shooting 59.2% sa 2-point field goals habang 48.5% ang Philippines. Anong sinasabi niyan? Jordan likes to score efficiently inside. At anong pinakamagandang counter doon? Rim protection, length, interior presence. That screams Kai Sotto. Iran naman, although averaging 75.3 points compared with Gilas' 77.5, has historically been one of the toughest Asian opponents for the Philippines. FIBA's matchup record shows Iran winning 6 of 7 listed meetings between the two countries. Kaya ngayon, isang tanong ang hinihintay ng buong Gilas community. Makakabalik ba si Kai Sotto sa tamang oras? Dahil base sa actual numbers, hindi undefeated si Coach Tim kasama si Kai, but 5-1 is already a powerful statement. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.